At kung magsalita man ako, wala na rin ako mag-contribute because the only way that you can deal with the problem is to have the government power. Hawak mo ang pulis at anong gusto mong mangyari dyan sa syudad mo, nasusunod. Kung hindi mo na kayang wala ka na yan, tahimik ka na lang. Pero bumabalik sila. Pati sa syudad mo. Ang sinabi ko lang naman sa kanila na, look, pag nakaupo dyan sa City Hall, Duterte, either anak ko, o huwag din nyo kaming hiyain. I will not allow na mapahiya yung anak ko na mayor, na babae, mayor na lalaki, papalitan lang naman sila dyan sa syudad, na hindi ako makialam. Kasi ipapahiya ninyo yung legacy ko na peaceful na kasi ang Davao. Huwag na ninyong kasi hindi ako papayag. Ngayon, kung malapit lang naman ang election 3 years, tatakbo ako ng mayor, mauubos kayo, tingnan niyo. Inang yan. Thank you. Oh, ano to? Pang-president, bababa ako ng mayor. Day 1 na. Either you swim or you run. I do not give a get out of Davao or you die. Yan lang naman ang lengguwahe alam nila. Ayaw rin na sabihin dyan sa Congress kasi it would be maybe inappropriate. Pero para sa akin, prangka-prangkahan tao. Wala na tayong drama-drama dito. Kasi itong kriminal, hindi mo madala ng drama na the rule of law. Okay. Thank you, sir. Hindi nakakaintindi niya. Buti sana kung kinakausap mo yung rule of law, naiintindihan nila. Alam yung rule of law. Rule of the money yan sila. And the rule of violence. The only way to deal with them is kung ano yung ginagawa mo, Adre, gagawain ko sa iyo. Pag hinold up mo isang pamilya, ni-rape mo, tapos pinatay mo, masiguro, nung mayor ako, hahanapin kita, Hindi ko naman tinago sa Pilipinas yan, paski nung na-presidente ako. Walang kwenta dito. I mean, it could cost maybe my life someday. Kasi yung pinatay ko, medyo nag-ano rin yun eh. May galit rin yun sila sa akin. Pero, sige, ano lang tayo, total, matanda na rin ako. Yung sinabi ko, nung tumakbo ako ng mayor, at tumakbo ako ng presidente, stop the fucking drugs, kasi talagang yayariin ko kayo. Nung na-presidente, marami. Kaya yung sinabi, hindi ako nagbiro no yung Manila Bay na puno talaga yan. Yung hindi naniwala, sorry. Ngayon, kung hindi ko matiis ang bayan ko, nagkakaroon ng spasm dahil sa violence caused by drugs and everything criminal. Pag magtakbo ako uli, alam hindi naman ako takbo. Maski magtakbo lang ako ng mayor, ubos kayo. Alam itong mga kriminal. Alam mo kung bakit? Alam itong mga kriminal.
Ano ang nagbibigay ng lakas ng loob sa kanila? Alam mo ano? Baril. Alam mo lakas loob nila? Civilian, walang baril. Akyatin nila ng bahay, walang mga baril. Hold upin nila, walang mga baril. Pero bigyan mo lahat ng baril. Di magkalma tayong lahat. Maniwala kayo. Ngayon, kung walang tao magtindig para talaga kayo. Kasi ako naman, peace-loving ako. I follow the Ten Commandments. I give importance to every command niyang utos ng Diyos. Pero lang yung thou shalt not commit. Mukhang hindi ko nasunod yan. Wala pang parusa. Yun naman sinabi ang Diyos na, ito, kumamin. Pag hindi nyo sinunod, ganuhin ko kayo. Wala man. Ten Commandments. Tapos tayo nakikinig, so, pero kung sinabi ng Diyos na, ito yung commandments ko. Sundin ninyo pag papatayin ko kayo. Batitino itong mundong ito. Yan ang mahirap. Kasi, hindi ko sabihin na ang solusyon patayan. Pero ang anok isa itong criminal, society and criminal, malakas loob itong mga animal na to kasi may hawak nila ang baril. Tapos alam nila yung mga civilian, the ordinary civilian, hindi talaga makipagpatayan yan. At ang ayaw ko lalo na yung kidnapping ng mga bata. Kaya mag-kidnap ka ng mga bata, babae, tapos kidnapin mo pa yung mga babae, tapos i-rape mo pa, o lalo na patayin mo. Nung na-mayor ako, presidente ako, hindi kita talaga bubuhayin. Tapos sabihin na rule of law, hanggang kailan? Hanggang ngayon, nung fiscal pa ako, hanggang ngayon, 10 years from now, yung robbery na nakapending pa. Natapos na lang ako pagka-fiscal, naging mayor na lang ako, naging presidente na lang ako, mga kaso sa alam mo kasi pagka may pera, lalo yung mga drogista, they can afford lawyers. And they can delay and delay the case until kingdom come, until you rot waiting for justice. Yan ang totoo dyan. Ayaw ko sa Amerika, I would not attempt to compare my country with. Wala akong pakialam sa kanila if they are successful in solving crimes in 24 hours. But dito sa Pilipinas, pag wala kang, lalo kung wala ka ng pera, at tapos wala kang follow-up, yung mga mayaman na maagrabyado,